It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Mula po sa pinagpalang isla ng Batanes, ako po si Father Senki Manabad. Narito po tayo ngayon sa Cathedral of the Immaculate Conception sa Basco, Batanes. Bumabati sa inyo ng isang mapagpala at magandang araw. Sa linggo pong ito na ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ating pagnilayan ang Ebanghelyo mula kay San Juan, Kabanatang 6, talatang 51 hanggang 58. Dito po'y isinasaad kung paano ipinahayag ni Kristo na siya ang tinapay ng buhay. Na kapag tayo lumapit sa Kanya, pagka atin siyang tinanggap, tayo ay magkakaroon ng gantimpalang buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, marami po ang nagtatanong, bakit kaya pinili ni Kristo ang tinapay? Bakit kaya pinili ni Kristo ang simpleng pagkain? Maaari naman niyang piliin ang isang extraordinary na bagay upang masabi niyang ito ang kanyang kakanyahan. Pero mga minamahal kong mga kapatid, pinili ni Kristo ang isang abang tinapay sapagkat unang-una na ipinapaalala at ipinapahayag sa atin ng kapistahang ito ang kababaan ng Diyos. Sabi nga po ni San Pablo Apostol sa mga taga-Filipos, si Kristo bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagpakababa sa kaunyuan ng alipin upang maako ang kasalanan ng tao at mabigyan ng kaganapan ng buhay at kaligtasan. Pangalawa po, na napakagandang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo sa kapistahang ito ay ang kahalagahan ng ating pagsamba sa Santisimo Sakramento at pagtanggap ng banal na komunyon. Siguro, ipinapaalala sa atin sa araw na ito that we should not forget. Di natin dapat kalimutan, di natin dapat ipagsawalang bahala ang yung tinatawag nating sense of the sacred. Pinapaalala sa atin ito na sa tuwinang tayo makikibahagi sa banal na pagdiriwang ng misa ay makilala natin ang katotohanan ng si Kristo ay naroroon. Natatandaan ko nga po, very timely that this year is the centennial of Our Lady of Fatima. But before that, 2016 is the centennial of the appearance and the message of the angel of peace to the three little shepherds. I still remember the story when the angel of peace appeared to the three little shepherds of Fatima. Tinuruan niya sila ng tunay na pagsamba sa Santisimo Sakramento. And he even corrected them that instead of just saying, "O Jesus, who is truly present in the most blessed sacrament," the angel said, "O Jesus, who is truly and really present in the most blessed sacrament." Para po sa mga linguist, lalo na sa lingwaheng Ingles, sinasabi nilang ito ay redundant. Pero ipinapahayag po ng anghel na walang anumang redundancy ang maitatapat sa katotohanan ng presensya ni Kristo sa Eucharistia. So yan po yung pangalawa. Always acknowledge the real and true presence of our Lord Jesus in the most blessed sacrament. And we need to give Him an utmost respect whenever we celebrate the Holy Mass. At pangatlo po, ipinapaalala sa atin ng dakilang kapistahang ito ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang katapatan sa kanyang pangako. Matthew chapter 28 verse 20b, ano po ang pangako ng ating Panginoon? Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, sapagkat kapiling ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon. I will be with you until the consummation of time. At dito po sa banal na misa, dito sa Santisimo Sakramento, patuloy na ginaganap ng Diyos ang kanyang pangako sa atin na tayo kanyang sasamahan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. In short, meron po tayong Diyos na matatakbuhan, Diyos na masasandalan, at Diyos na sumasa atin at kapiling natin. Muli po, mula sa wika ng ating Father Patrick Peyton, ang tagapagtatag ng Family Rosary Crusade, ipinapaalala ko sa inyo that the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. God bless you po.